Pinsan! Kumusta ang biyahe? Hindi masaya. May internet ba dito? Ay, mukhang sa sobrang layo sa city, wala nang mabubuhay. Ay, grabe ka naman mag-judge, Hazel. Ang sabi ni Tiyo sa akin, dalhin daw kita sa bahay na titiran mo mula ngayon. Maganda naman ang lugar natin. Madamo, pero maraming pagkakaabalahan. And he will let me live here alone? May kailangan pa raw kasing gawin ng Tiyo sa Maynila eh. Problema raw sa kumpanya. Where's your phone? I want to talk to him. Nako, wala ko cellphone eh. Pasensya ka na ha. What? Paano mo siya nakausap kung ganon? Kay nanay. Doon sa telepono nung amo niyang pinaglalabahan niya. Then, dalhin mo ako sa nanay mo kasi gusto kong malaman kung bakit ako pinatapon sa probinsya na wala yatang signal kung kaya naman palang magstay sa Manila. Oo, sige. Nandun si nanay sa bahay na titirhan mo. Inaantay ka doon. Tara na. My God! How can I live here? Maayos naman ang lugar natin, insan. Don't judge the cover by its book. Don't judge the book by its cover, dumbass. Ganun ba yun? Oo, sige, book by the cover na. Where will I live ba? I wanna rest. Tamang-tama. Bagong linis ang bahay ni Tiyong. Nilinisan ni nanay yun nung nalamang darating ang unika ihe niya. I don't need your bedtime stories, please. I want to rest my eyes. Sige. Sandali, ipapahanda ko na rin ba kay nanay yung hapunan mo? Nakasimangot si Hazel habang sinusundan ang nagpakilalang pinsan na si Jonas. Halos mangalay na ang mga kamay at paa niya sa kakapatay ng lamok na dumadapo sa kanya habang naglalakad sila sa matalahib at madamong bakuran. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip ng tatay niya at pinatapon siya sa lugar na ito. Alam niyang nagkamali siya at malaking banga sa reputasyon niya ang nangyari. Pero hindi niya matanggap na siya ang pinarusahan kung nilaban lang naman niya ang pagkababae niya. Muntik na siyang mahalay kaya siya nanlaban at binugbog ang lalaki. Pero hindi naniwala ang kanyang ama. Tingin nito ay gimmick niya lang ang mga bagay na yon para magpapansin. Napatigil siya nang huminto ang binata sa tapat ng isang lumang bahay. Naiiling siyang tiningnan yun mula sa kinatatayuan. Ayan, insan. Ito ng bahay ninyo. Ito ang pinakamalaking bahay dito sa baryo namin. Bahay to? Kulang na lang may mga pumirma rito para gumuho na sa sobrang luma. Grabe ka naman, pinsan. Kahit na ganyan na ang itsura ng bahay na yan, matitibay at kalidad ang mga ginamit na materyales dyan. How did you know? Siyempre, kasama ako sa nagtayo eh. Extra income na rin, pang date. In fairness naman, hindi halatang may papatol sa'yo. Hoy, grabe ka naman. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Naku, delikado ka sa mga punso dito. Totoo naman no. Ay, isang tingin ko pa lang parang walang heater ang shower eh. Diyan ka nagkakamali. Really? May heater? Oh, thank God! Hindi. Wala din kasing shower sa bahay na yan eh. What? Paano ako maliligo? Di timba tabo. Buhos-buhos din. Ganun. Oh my God! Di nagtagal ay nakapasok na sila sa bahay. Mabilis na nairita si Hazel habang ginagala ang mata sa lumang bahay. Gawa ang bahay sa kahoy, pati ang sahig ay ganun din. Pero laking pasasalamat niya na matibay nga ang sahig kagaya ng sinabi ni Jonas. Pero ang hindi niya talaga matanggap ay ang kawalan ng pagkakaabalahan at internet na alam niyang parte na ng buhay ng mga tao. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit wala pa ring internet sa baryong yun. O ano, ayos ka na ba rito? Mukha ba akong may choice?
Mapagbiro ka talaga, no? Mukha ba ako natutuwa at nagbibiro? Okay. Dadalhan na lang kita ng hapunan kapag nakapagluto na si nanay. Magpahinga ka na lang muna. Nandun ang kwarto. Tapos yung banyo nandun sa kanan. Thanks. Wow, nag-thank you. Mabait naman pala. Mukha mo. Gwapo? Yuck! Ilang sandali pagkatapos siyang iwan ni Jonas, iginala niya muna ang mata niya sa buong bahay. Napabuntong hininga siya bago siya dumiretso sa kwarto na laking pasasalamat niya ay may kama at mukhang malambot din ang kutsyon. Habang nakahiga, pinipilit niyang hanapan ng signal ang cellphone niya. Paniguradong tumatawag na ngayon ang mga kaibigan niya. Pero kahit anong gawin niya ay wala talaga siyang makuhang signal sa buong kwarto. Kaya naman nanahimik na lang siya sa kama. Ilang sandali pa ay may biglang kumatok sa pintuan. Nagulat na lang siya nang makitang madilim na ang paligid. Wala nang liwanag mula sa langit at tanging ang lampara na lang na hawak ni Jonas ang ilaw sa labas ng bahay. May dalang bintana na isang pinggang puno ng ulam at kanin. Hindi niya masabi kung anong klaseng ulam yun, pero dahil sa kumukulo na ang tiyan niya ay hindi na siya nag-inarte pa. Oh, heto Hazel. Papaitan yan, luto ni nanay. Ano to? Bakit ganito yung meat? Yan ba? Laman loob ng baboy yan. Masarap yan. Specialty yan ni nanay. What? Laman loob? Kung ayaw mo nito, hindi kita pipilitin. Pero wala kang kakainin ngayong gabi. Wala bang bukas na kantin dito? Hazel, nasa baryo ka. Kung hindi ka masasanay rito, baka babaliw ka. Sige ka, dalawin ka na lang ni Tio Lando sa mental. Sa tingin mo ba gusto ko dito, ha? Oh my God! Ayoko na dito! Ay, wala kang choice. Manatili ka rito o bumalik ka sa Maynila na pinagtatawanan ka ng tao. Ano, kakainin mo ba to? Kung hindi, iuwi ko na. Sayang naman kung masisira lang dahil sa maarting tulad mo. Fine. Akin na. Kakainin ko na. Pasensya na ha. Ang sabi kasi ng tiyo kailangan maging matigas sa'yo para kahit papano matuto ka sa buhay probinsya na magiging buhay mo na simula ngayon. It's okay. Ganun talaga si Papa. Gusto lang naman niya makakabuti sa'yo, Hazel. Yeah, right. Hindi niya naisip yung consequences ng pagtapon niya sa akin sa lugar na hindi ko naman alam at kabisado, no? I'll eat it. Don't worry. Oh, thanks for the food. Ay, kung gusto mo nang mabilis ang paraan para makaalis dito, may ideya ako. Talaga? Ano yun? Kailangan makita ng tiyong ang pagbabago mo. Maghanap ka ng trabaho at huwag umasa sa pagkain na dadaling ko lang dito. Trabaho? Mukha ba akong may alam na trabaho, ha? Unless it's office work. Alam mo, lahat ng bagay matututunan. Sumama ka sa akin bukas at bala ko rin maghanap ng extra income para makatulong sa bahay. Ayaw man aminin ni Hazel, pero alam niyang tama ang sinabi ni Jonas. Kung gusto niya makabalik agad sa mundo niya, sa mga party at mga kabarkada, kailangan niyang ipakita sa ama niya na nagbago na siya. Kaya naman gumising talaga siya ng maaga para makasama sa paghahanap ng trabaho ni Jonas. Nagayos muna siya ng kanyang sarili. Halos isigaw niya ang kanyang buong kaluluwa dahil sa lamig ng tubig nang maligo siya. Buti na lang din at marunong siyang magtimpla ng kape, kaya naman nagkalaman ang tiyan niya habang hinihintay si Jonas. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang yabag ng binata sa labas, kaya hindi na niya hinintay ang pagkatok nito at mabilis na lang binuksan ang pinto. Halatang nagulat ang binata, ngunit agad ding natawa sa masyadong maliksing pagkilos ng dalaga. Hoy! Excited ka maghanap ng trabaho? Ha? What do you think? Sa tingin ko, oo. Kainis ka, alam mo ba yun? Saan nga pala tayo maghahanap? Hindi ko pa alam eh.
Pero malaki naman ang baryo. Sigurado ako may mahahanap tayo bago tayo maghapunan. We will walk? Ano bang inaasahan mo? Wala tayong kotse o kahit na anong sasakyan dito, ha? My God! Bakit ba ako pumayag dito? Hayaan mo na. Masasanay ka rin, pinsan. Ano pa nga ba? May choice ba ako? O ano, halika na. Para hindi tayo gabihin. Walang nagawa si Hazel kung hindi ang sumunod sa kanyang pinsan. Tahimik lang siyang naglakad hanggang sa makalabas sila ng eskinita. Halos manlaki ang mata niya nang makitang may sementong daan din pala ang baryo. Natawa ang kanyang pinsan sa kanyang naging reaksyon. What? Masama bang magulat? Ano ba akala mo sa baryo namin? Hindi alam na mayroong semento? Excuse me, sa lugar na pinagdalhan mo sa akin? Oo, yung bahay na hindi kilalang semento. Ewan ko sa'yo. Dito muna tayo sa tindahan ni Aling Pasing. Baka naghahanap sila ng extra. Tindahan? As in sari-sari store? Oh, bakit? Oh my God, Jonas! I don't even know how to sukli. Basic math lang yun, Hazel. Ano ka ba? Excuse me, I'm allergic to numbers. Allergic ka rin ba sa trabaho? Depende kung gaano kahirap. Ay, nako. Sige na nga. Skip na natin to. Subukan natin sa karinderya ni Mang Cardo. Karinderya? Ay, mas lalong no way. Oh, bakit na naman? Kasi hindi ako marunong maghugas ng plato na walang dishwasher. Grabe ka, Hazel, ha? Seryoso ko. Saan mo ba talaga gusto? Something chill like receptionist. Yung nakaupo lang tapos walang ginagawa with aircon, comfy chair, and nakadress lang ako. Then with pay, of course. Sa baryo? Seryoso ka? Gusto mo ng aircon? Good luck na lang sa'yo. Oh, this is torture! Relax, pinsan. Hindi pa tayo sumusuko. Fine. Pero promise me no animals, no mud, no manual labor. Ha? Talaga? Ano na lang natira? Ikaw ang bahala. Basta hindi ako papayag na maging, taga-igib ng tubig or something. Kung yun lang ang available, ha? Don't even joke about that. Sige na, sige na. Tara na, bago ka pa mag-back out. Oh my God! Have patience with me, please! Ang arte talaga. Ilang oras din silang nag-ikot sa buong baryo. Nang makaramdam ng gutom, ay huminto muna ang magpinsan sa karinderya ni Mang Cardo, katulad ng sabi ni Jonas. Hindi pa alam ng dalaga ang kanyang bibilhin, kaya naman ang pinsan niya rin ang nagdesisyon para sa kanya. Nang matapos kumain, ay hindi muna sila agad umalis. Nagpababa sila ng kinain bago na pagpasyang maglakad ulit. Hindi alam ni Jonas pero bigla na lang tumahimik ang pinsan. Mukhang busog na ito, kaya lumamig kahit papano ang ulo. Habang naglalakad, ay halos dumamba si Hazel sa pinsan nang makita ang karatula ng isang inn. Naghahanap daw ng trabahante. Hindi pamilyar kay Jonas ang pangalan ng lugar, pero naisip na lang niyang baka bagong tayo yun, kaya hindi niya naririnig sa mga kabaryo niya. Nang makapasok ay sinalubong sila ng malaki at matikas na lalaki. Maskulado ang pangangatawan, pero may mapagkumbabang ngiti. Anong kailangan nila? We're looking for a job. Meron ba kayong receptionist position? Pasensya na sa pinsan ko ho. Hazel, hindi tayo nandito para mamili ng trabaho ha. Tayo ang may kailangan, hindi sila. Ayos lang yun. Ano ba kayo? Pero pasensya na, Iha ha. Wala na kaming bakante para dun sa trabahong gusto mo eh. Kung ganun po, ano pong pwedeng maging trabaho namin? Tagalinis ng pool. Mapuno ang lugar kung nasaan ang swimming pool, kaya naman palaging madaming dahon na nalalaglag doon. Then why did you put the pool there? Hoy Hazel, ano ka ba? Di ba gusto mo ng hotel work?
I want receptionist work, not manual na tagalinis ng pool. Huwag kang mag-alala, Iha. Libre ang pagkain at lodging ninyo kung gugustuhin nyo mag-check-in. Libre ring gamitin ang pool. Huwag lang tuwing gabi. Excuse me? What do you mean, wag lang tuwing gabi? Huwag ka na kasing magtanong pa, Hazel. Hello? That's a weird condition. Sundin nyo na lang ang mga patakaran para sa ikabubuti ninyo, ha? Oh, okay. Creepy much. Sige po, tatanggapin na namin. What? Jonas! Hazel, kailangan natin ng trabaho. Ayos. O sige, simulan ninyo bukas ng umaga, ha? Teka lang. Wala man lang contract? Like pipirmahan namin or something? Wala man lang uniform? Dito sa baryo, salita ang puhunan. Kung hindi ka naniniwala, baka hindi ka para dito. Opo, gagawin namin ang trabaho. You're seriously dragging me into this? Hoy, di ba mas okay na to kaysa hindi ka makabalik ng Maynila? Gusto mo ba yon? Isa pa. Kapag nandito kayo, huwag kayong lalapit sa lumang bahagi ng hotel. Walang bisita ang pumupunta ron, kaya hindi rin kailangan ng presensya nyo. And why is that? Basta, bawal. Sige po, maraming salamat. Aalis po muna kami. Jonas, this feels so wrong. Oo, pero wala na tayong atrasan. Yun ang ginawa ni Hazel nung umaga rin yun. Nagbihis at nagayos bago siya nagtimpla ng kape habang hinihintay si Jonas. Saktong pag-ubos niya ng kape ay may kumatok sa kanyang pinto. Bumungad sa kanyang pinsan na katulad niya ay bago ring paligo. Dahil nga maaga pa naman ay dumaan muli sila sa karinderya ni Mang Cardo at doon nag-almusal bago diniretso ang paglalakad papunta sa inn na kanilang pagtatrabahuhan. Nang makapasok sa inn, bumungad sa kanila ang isang babae sa front desk. Katulad nila ay simple lang ang suot nito at walang uniform. Hi, welcome po. Mag-check-in po kayo? Nako, hindi po. Kami yung bagong mga tagalinis ng pool. Ganun ba? Ako nga pala si Mona, ang receptionist. Ako si Jonas. Ito naman ang pinsan kong si Hazel. Medyo maarte yan kaya pagpasensyahan mo na. Mahaba naman ang pasensya ko sa ganon. Ano na? Hindi pa ba tayo magsisimula, ha? Siya nga pala, nasaan na si Boss Junel? Si Boss? Naku, baka tulog pa yon. Kalimitang hapon na yun lumalabas ng kwarto niya. Ganun ba? Bakit? May kailangan ba kayo sa kanya? Pwede kong sabihin kung sakaling makita ko siya. Naku, wala naman. Sige. Halika, ipapakita ko sa inyo ang pool na lilinisin nyo. Tahimik na sumunod si Hazel sa dalawa. Nakakrus ang kanyang mga braso habang ginagala ang mga mata sa paligid. Nakarating sila sa likurang bahagi ng inn at doon nakita ang malaking swimming pool. Hindi na sila nagulat dahil sinabi naman sa kanila na mapuno talaga ang lugar. Pero hindi niya inasahan na nasa gitna rin pala ang inn ng naglalakihang mga bundok. Ito lang naman ang araw-araw niyong lilinisin. Madali lang naman yan. Maluwag at mabait naman si Boss Junel. Basta isa lang ang kondisyon niya. Yeah, right. Huwag maligo o pumunta rito kapag madilim na. Oo, ang mabuti pa, sundin na lang siya para iwas sibak. Wala rin naman kaming balak suwayin. Pwede rin kayong magbabad at tumambay sa mga sun loungers dyan kung tapos na ang trabaho. Nax, di ba ito yung gusto mo? Madaling trabaho? Yeah, right. Maarte siya, no? Pasensya na ganyan kasi talaga yan eh. O siya, doon na ako sa harapan. Baka may dumating na kasing guests eh. Sige, salamat.
Nagtungo si Jonas sa gilid na bahagi ng pool. Nandoon kasi yung mga panlinis, pero hindi pa rin gumagalaw sa kinatatayuan si Hazel. Ano? Nakatayo ka na lang dyan? Hindi ako marunong. Ano? Ayaw mo nang bumalik sa Maynila? I didn't say that. O edi maglinis ka. Pwede bang ikaw na lang? Sige na, please. Mainit to. Ano tapos gusto mo sasahod ka? Nasaan ang hiya, Hazel? Kukuha ka ng pera tapos hindi mo paghihirapan? Kasi naman Walang nagawa si Hazel kung hindi lumapit sa pinsan. Padabog niyang kinuha ang net saka lumapit dun sa swimming pool. Hirap na hirap siyang gamitin yun at pasimpleng sinilip kung paano yung ginagawa ng kanyang pinsan. Ginaya niya yun at laking tuwa niya nang makakuha ng kaunting dahon. Oh my God, I got it! Uy, wow! Congrats sa first dahon mo, ha? It's easy naman pala Oo, madali lang talaga. Masasanay ka rin yan. Ano, padamihan tayo? Ang lakas mong mga hamon konti pangaling nakukuha mo. At least, di ba? At least may improvement. Exactly. Improvement is still improvement. Sige na nga. O siya, sige na. Ibibigay ko na sa'yo yan. Thank you, finally. A little appreciation won't kill you, you know? Wow, ha? Ikaw pa talaga humingi ng appreciation? Oh, syempre. This is hard work, Jonas. Look at my hands, oh. Baka magkakalyo ako, no? Isang dahon pa lang yan, Hazel. Ikalma mo lang, huy. Sama mo. Hindi mo man lang ako encourage. Ay, sige na nga. Go, Hazel! Kaya mo yan! Champion sa paghuli ng dahon! Champion agad? Oh, basta ikaw lang ang contestant. Wow, very funny. Pero sa totoo lang, alam mo, nakakatuwa ka rin. Hindi ko in-expect na susubukan mo talaga. Well, I also didn't expect na mag-enjoy ako kahit konti. Kita mo na, sabi ko sa iyo masasanay ka rin. Fine. Pero one thing's for sure, kung hindi lang libre yung pagkain at lodging, I'd quit right now. At least nagsasabi ka ng totoo. Pero, bakit nga ulit bawal tuwing gabi? Huwag ka na muna mag-isip ng ganyan. Gawin na lang natin ang trabaho natin. Habang maliwanag pa. Pinagpatuloy ng magpinsan ang paglilinis ng pool hanggang sa muling nagpakita si Mona na nakangiti. Hindi na malayan ni na Jonas at Hazel na oras na pala para mananghalian dahil naging abala ang dalawa sa paramihan ng dahon. Grabe, ang bilis nyo namang matapos. Ito kasing pinsan ko masyadong ginalingan. Di bilib ka na sa akin yan. O sige na nga, kahit papano. Handa na ang tanghalian. Kung tapos na kayo, pwede na kayong pumunta sa kitchen. Libre pala talagang pagkain, no? Hindi nagbibiro si boss sa mga ganyang bagay. Pamilya na rin kasi ang turing niya sa mga tauhan. Bakit? Nasaan ang pamilya niya? Ewan. Kararating lang din ni boss dito Nabili ang lupang to kaya ginawang inn. Ganun ba? Oo. Kaya nga tayo lang din ang kilala nun. Hindi rin masyado nakikihalubilo. Nakarating sila sa kusina at ang boss nilang natutulog pa rin ang kanilang pinag-uusapan. Habang nag-uusap ang dalawa ay minabuti ni Hazel na kumain na. Napag-alaman niyang ang complimentary food ng guests ay siya ring pagkain ng mga tauhan, depende na lang kung may hiningi ang guest na putahe. Iniiwasan daw kasi ni Junel na maging masyadong mabigat ang tungkulin ng mga tauhan niya. Tahimik na nagtanggal si Hazel ng mga dahon sa pool.
Makalipas ang ilang araw, tahimik na nagtatanggal si Hazel ng mga dahon sa pool dahil wala ang kanyang pinsan. Kinailangan nito mag-day off para sa may sakit na ina. Hindi na rin naman niya kailangan ng kasama dahil nasanay na rin siya kalaunan sa trabaho. At isa pa, hindi naman kabigatan ang kailangan niyang gawin. Balak niyang magwalis sa gilid ng pool pagkatapos niyang tanggalin ang iba't ibang kalat doon. Hazel, tingnan mo to, halika! Ano naman yan? May gwapo tayong guest. Tingnan mo. Talaga? Baka naman si Jonas lang yan, no? Ikaw talaga? Totoo kaya? Bahala ka dyan. I'm not interested. Kailangan ko pantanggalin itong mga dahon na to eh. Ay nako, ang killjoy mo. Nasa na ba si Jonas? Wala, nag-leave. May sakit si tita at walang mag-aasikaso sa bahay. Ay, edi sana sinabi mo. Naalagaan ko sana si nanay. Ikaw talaga? Diyan ka na nga? Iniwan niya si Mona na talak ng talak sa front desk. Binalikan niya ang nilinisan at agad na irita nang makitang may mga bagong nagkalat na maliit na bato sa tiles na kalilinis lang niya bago siya nakipag-usap sa kaibigan. Walang buhay niyang nilapitan ng mga ito at isa-isang hinagis sa landscape ng bakuran. Mahigit 2 buwan na mula nung nagsimula sila magtrabaho sa inn. At sa loob ng 2 buwan na yun ay napagtanto ni Hazel na hindi rin naman ganun kabigat ang trabaho. Minsan pa nga ay siya na ang nagkukusang mag-mop sa sahig ng lobby dahil wala na rin silang masyadong ginagawa. Ang pinsan naman niya ay parang nanalo ng loto nang unang beses niya yung ginawa. Habang nagwawalis siya ng mga tuyong dahon sa gilid ng pool, napakunot ang noo ni Hazel nang mapansin ang isang bagay na hindi karaniwang nakikita roon. Ano to? Balahibo? Ew! Yuck! Disgusting! Hey, sino ba nagtapon ng mga ganito dito? Oh my God! Kinuha niya yun gamit ang dulo ng net at itinapon sa basurahan. Ngunit maya-maya ay may napansin na naman siyang kalat sa ibabaw ng tubig ng pool. Seriously? Hindi ba't kakalinis ko lang nito? Uy, ayos ka lang ba? Kalilinis ko lang tapos may kalat na naman. Ano ba yan? Ganyan talaga yan. Madalas nga madami pa Napaglaruan ka lang siguro. Huh? What do you mean napaglaruan? Ng mga duwende. Madalas silang ganyan kapag natutuwa. Ha? Nakakatawa yung joke mo. Hindi. Seryoso ako, Hazel. Pwes, ako hindi natutuwa. Naiinis ako, no? Pabayaan mo na. Pasasaan ba at mananawa rin sila? Habang tinatanggal niya ang mga yon, bigla niyang nakita ang parang maliit na piraso ng pulang tela na nakasabit sa gilid ng bato sa landscape. Nilapitan niya yon at laking gulat niya nang makita niyang hindi pala yung tela, kundi parang piraso ng balat na may tuyong dugo. Oh my God! Mona, look! Ano? Suko ka na? Of course not. Halika rito. Kunin mo. Itapon mo na lang. What do you mean itapon? It's blood, right? Hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin, Hazel. Oh God! What is this place? Ang daming unusual things na nangyayari. Ano ba yan? Huwag mo na lang pansinin ang mga bagay na nakikita mo, Hazel. And why is that? Kasi nga hindi normal. Mas lalo tayong magkakagulo dito. At baka mapagkamalan ka pang nababaliw. Huh? I don't understand a thing. Makinig ka sa akin, Hazel. Hindi ordinaryong inn ang lugar na to. Huh? What? Is there something illegal here? Hindi. Pero ang pool na nililinis nyo araw-araw, totoong mahiwaga at makapangyarihan. Is this a joke? Mona, seryoso ako
Seryoso rin ako, Hazel. Lumaki ako sa paniniwala at pamahiin dahil na rin sa lola kong kilalang manggagamot dito sa baryo. Ang swimming pool na to ay tirahan ng mga nilalang sa kabilang mundo. Ano ba tong kwento mo? Oh my God! It's not funny, ah! Iyon ang pinaniniwalaan ng mga taga-baryo. Kaya wala ring naging malapit na kaibigan si Boss Jonel dahil halos lahat ng tao rito hindi sang-ayon sa pagtatayo ng ina to. Pinaniniwalaan nilang sagrado at makapangyarihan ng lugar pero nabili ng dayuhan. Oh, wait! So you're telling me this whole inn built on some kind of a sacred ground? Ganon? Oo. At yung pool mismo, doon naninirahan ng mga nilalang na hindi dapat ginagalaw. Oh my God, Mona! You sound like you're in some horror movie. Hindi to pelikula, Hazel. Totoo ang mga aswang, duwende, engkanto. Hindi lang sila basta kwento ng matatanda. Pero, bakit parang wala kang takot pag sinasabi mo yan? Dahil lumaki ako na alam kong kasama natin sila. Kung rerespetuhin mo, hindi ka nila gagalawin. Oh, tapos, anong respeto ang tawag mo dyan? That's not respect, Mona. That's creepy and disgusting, huh? Ay, kaya nga kita pinapayuhan. Huwag ka na masyadong magtanong. Huwag mo na ring ipagsigawan ang nakikita mo. Oh my God! Jonas needs to hear this! Huwag mong idamay si Jonas. Huh? What do you mean, huwag idamay? Nililinis niya ang pool everyday with me! Hazel, mas maiging walang alam ang pinsan mo. Manahimik ka na lang at huwag ka nang magtanong, ha? Oh my God, okay, fine! Lumipas ang ilang araw ay bumalik na sa normal ang lahat. Pumasok na din sa trabaho si Jonas na abala ngayon sa pag-aayos ng landscape habang pinagtutuunan naman ng pansin ni Hazel ang mga dahon na nakuha niya sa pool kanina. Winalisan at nilinisan niya ang gilid ng pool. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi ni Mona. Hindi niya kwinento kay Jonas ang nangyari nung absent ito sa trabaho. Pero habang tumatagal, lalong nakikita niya ang kaibahan ng inn na pinagtatrabahuhan niya ngayon sa ibang mga napuntahan na niya. Hey Hazel, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Ayos lang ako. Don't worry about me. Gusto mo bang mag-day off? You're overreacting, cuz. Okay nga lang ako. Huy, bakit bang tahimik mo? Hindi ako sanay. Ano ka ba? Gusto mo na maingay ako. Yung totoong maririndi ka, ganun ba? Hazel, seryoso. Kung pagod ka, pwede ka naman mag-day off. Hindi nga. Baka naman kaya mo ko pinipilit para makapag-date kayo ni Mona. Baliw. Bahala ka nga dyan. Habang nagbibiroan silang dalawa, biglang napansin ni Hazel ang isang bagay sa gilid ng halamanan malapit sa pool. Napakunot ang noo niya at dahan-dahang lumapit doon. Nakita niya doon ang mahaba at tuyong balat ng ahas. Parang bagong hubad. Halos buong katawan ng ahas ang naiwan. Buo pa at parang bago lang. What is that? Jonas, look! Teka, ano naman yan? Ew! Snake skin ba yan? Bakit meron dito niyan? Oo nga, pero kakaiba to. Parang masyadong malaki. Parang galing sa python? Hindi, nakakita na ako ng pinagbalatan ng sawa dati. Hindi ganito yon. Mas makapal to, parang balat ng hindi ordinaryong ahas. Should we call professionals na? Baka may makagat na guest eh. Tama, tawagin mo si Mona para makatawag siya. Okay, sige. Mona! Mona! Oh, anong meron? May problema ba? That's a snake skin! Ay, Diyos ko. Teka, sandali. Tatawag ako ng lokal. Mabuti pa nga. Baka may matuklaw na guests. O baka nga hindi lang tuklaw eh. Tignan mo naman ang laki niya, no?
Ganun na nga ang ginawa nilang tatlo. Habang naghihintay ay nilibot nila ang paningin sa buong paligid. Nagbabakasakaling makikita nila kung nasaan man ang ahas. Habang ginagawa yun ay nakita nila sa gilid ng halamanan ang mga tuyong patak ng dugo. Huwag niyo nang galawin. Paano pag nakita ng authorities? Baka mapagbintangan pa tayo. Huwag ka nang mangialam, Hazel. Hayaan mo na. Isipin na lang natin na mabuting hindi tayo yung nabiktima. Bakit pa ayaw mo seryosohin? Nakita ko na yung balahibo, yung balat na may dugo, tapos ngayon ito naman. This is not normal. Alam ko. Kahit ako ilang beses na akong nakapansin ng kakaiba dito eh. Pero Pero ano? baka may bagay na mas mabuti pang huwag na lang nating alamin. Oh my God! So you admit it! This place is cursed! May mga engkanto pero hindi ito sinumpa, Hazel. Kung hindi ito cursed, then ano to, ha? May mga nilalang bukod sa guest ang nakakagamit nito at ang malaking balat ng ahas na yan ang patunay. Tama bang naiisip ko? Hindi ko pa alam. Pero sa nakikita nating ayos ng pool sa mga dugo at balahibo ng manok, posibleng siya yon. Oh my God, hello, I'm here, can't you see? Hindi ko kayo naiintindihan. Isang bulaw-bulaw ang may gawa ng lahat ng ito. Kailangan nating makausap si Lola. What? Bulaw-bulaw? What's that? Ayon sa kwentong bayan, isa yung malaahas na aswang na kumakain ng tao. Madalas na tumitira sa mga bukal o ilog. Yun ang kaibahan nila sa mga magindara na kanilang kalahi. Kalimitang nililingkis muna ang kanilang biktima bago lamunin ang buo. Kung ganon, posibleng nandito pa yung halimaw, ha? Malaki ang posibilidad, ngunit kailangan nating mag-ingat. Sa mga oras na to, nakakasalamuha natin ang bulaw-bulaw. Normal na tao siya kapag umaga. Ilang sandali pa bago dumating ang mga otoridad, tinuro ng tatlo kung saan nila nakita ang malaking balat ng ahas na agad naman nilang inaksyonan. Dahil sa mabilis na pag-aksyon na yon, ay hindi rin naman yun nakaapekto sa mga guests, kaya walang naging problema sa kanilang trabaho. Minabuti ng tatlo na manahimik na lang at hindi na magsalita. Ngunit nababagabag si Hazel sa maraming mga katanungan na gusto niyang malaman ang mga sagot. Lantang-lanta siyang napaupo sa isang sun lounger nung araw na yon. Katatapos lang niyang walisin at ayusin ang pool. Habang siya'y nakasandal at marahang minamasay ang likod, ay biglang may maliit na batong muntik nang tumama sa kanya. Irita siyang tumayo, handa na sanang sawayin kung sino ang batang nambabato, ngunit wala siyang natagpuang kahit na anino. Hindi na niya sana papansinin, pero naging sunod-sunod ang pagbato. Asar siyang tumayo at tiningnan kung saan nanggagaling ang mga bato. Ngunit bago niya nagawa, ay bumungad na si Jonas sa kanyang harapan. Hoy, Insan, halika na. Magdidilim na, oh. Simona? Nauna nang umuwi, may kailangan daw siyang gawin at alamin. Ganun ba? Halika na. Habang naglalakad sila pauwi, hinalughog ni Hazel ang kanyang bag pero hindi niya talaga makita ang hinahanap. Lihim siyang inalalayan ng pinsan pero nauwi yun sa nakanguso niyang muka. Madilim na rin na mga oras na yon, pero hindi rin naman mahirap umuwi dahil sa solar lights na nasa bawat poste. Oh my God, Jonas! Oh, bakit na naman? Gutom ka na? May makeup! Naiwan ko sa locker ng inn! Balikan mo na lang bukas, gabi ni. But I need it! Oh my God! Ay nako Hazel, makinig ka naman sa akin. Sinabi na ni Boss Junel, di ba? Kailangan wala tayo ron tuwing gabi. Pero yung makeup ko nga... Para naman nakasalalay sa makeup ang buhay mo. Siyempre no, can't live without it. Sige na, balikan na natin. Madilim na Hazel, oh. Saglit lang naman tayo at hindi magtatagal. Sige na. Ano ba naman yan? Fine, don't join me then. Ako na lang ang babalik. Ay,
sige na, sige na. Pero siguraduhin mong bibilisan mo lang ha. Yes, boss. Pailing-iling na naglalakad pabalik si Jonas kasunod ni Hazel na may ngiting nakaukit sa kanyang muka. Habang naglalakad ay abala ang dalawa sa pag-aasaran, hindi alintana ang dilim ng paligid. Nang makarating sa gate ng inn, bigla silang napahinto. May iba silang naramdaman. Dahan-dahan at puno ng pag-iingat na humakbang si Jonas papasok. Nagdadasal na sana ay hindi siya makasalubong ng boss nila dahil baka yun na ang dahilan kung bakit sila mawawalan ng trabaho. Nang tuluyang makapasok sa gusali, agad silang natikilan sa nakita. Magulo ang mga upuan, basag-basag at pira-piraso ang mga pigurin na dekorasyon at may bukas ng putik sa sahig. Parang hinila o gumapang ang may sala. Nakahawak si Hazel sa pinsan. Nagsisimula na siyang mamawis ng malamig nang makita ang kalagayan ng lugar. What happened here? Shh! Huwag kang maingay. Pero hindi ganito kanina, di ba? Oo nga. How come na biglang ganitong bungad? Huwag na lang nating pansinin. Sige na, tumiretso ka na sa locker at kunin ang dapat mong kunin. Are you serious right now? Hayaan at huwag pansinin. Baka nasa crime scene tayo for God's sake! Shh! Huwag kang maingay. Sabay na natigilan ng dalawa nang may marinig silang lumagabog na bagay sa pool area. Tatakbo na sana si Hazel para tingnan kung ano ang bagay na yon. Pero mabilis siyang inawat ni Jonas. Tiningnan ni Hazel ang pinsan at nakita niya ang babala sa paraan ng pagtingin nito. Ano ba? Halika, tingnan na natin. Baka magnanakaw yun at nagkakalat sa pool. Hazel, dito lang tayo. Gawin mo ang bagay na dapat mong gawin at saka umuwi na tayo. Pero, Hazel, makinig ka naman sa akin. Kunin mo nang kailangan mong kunin at umuwi na tayo. Pinagbigyan na kita, di ba? Sinamahan na kitang bumalik dito. iniisip ko lang naman baka dagdag linisin na naman sa pool yung ingay na yun, no? Trabaho natin yun. Huwag mo nang pansinin o alamin kung bakit o paano nagkakakalat sa swimming pool. Hindi na sakop ng trabaho natin yun. Jonas. Hazel, sige na. Gawin mo nang kailangan mong gawin. Pagkatapos umuwi na tayo. Ano ba? Can't you see? Additional sa trabaho natin yun. Trabaho naman talaga natin maglinis ng pool, Hazel. Kasama sa trabaho natin na linisin ng mga kalat o damo kahit saan pa yung nagmumula o nanggagaling. Katulad na sinasabi mo madalas, parte yun ng job description natin. But... Sige na, Hazel, ano ba? Wala tayo sa pelikula. At saka pwede tayong mapahamak dito anumang oras. paano kung hindi tayo nagkakalat, Jonas? Paano kung iba? Kaya nga sinasabi ko, wag na nating alamin. Hindi ka ba nagtataka? Kanina may ahas tapos ngayon may lagabog sa pool. Ha? Tama na, Hazel. Delikado to. Wag mong gawing laro. Paano kung delikado nga? Kung may ibang tao pa na nandun? Paano kung ahas yun? Hindi ba the authorities didn't catch the snake? Baka may mapahamak na guests. Kung tao man yun, problema na niya kung bakit siya nandito. Ang akin lang, kailangan na nating makaalis ngayon na. Hindi talaga ako mapakali hanggat hindi ko nakikita kung ano yun. Hazel, kung gusto mong mabuhay, sundin mo ko. Nagimbal sila sa sunod nilang narinig. Sigaw yun ng tao, paghingi ng tulong. Nagkatinginan ng dalawa. Napalunok pa si Hazel at hindi alam ang gagawin. Ayaw pang gumalaw ni Jonas, ngunit nang marinig ang pamilyar na boses ni Mona, ay mabilis itong sumugod sa pool area. May malaking salamin na nakaharang sa pool at sa lugar kung nasaan sila. Pero kitang-kita ang nakatalikod na figura ni Mona habang may hawak na kung ano at ang isang malaking ahas. Napakalaki ng ahas. Ang bunganga nito ay napakalaki at siguradong kayang sumakmal ng isang malaking tao. Nasisiguro nila na sa laki ng katawan nito ay kayang-kayang durugin ang kahit na anong lingkisin nito. Bitawan mo siya! Bitawan mo ang gas na yan ngayon din!
Oh, lapitan natin. She'll get hurt, Jonas. Jonas? Lapitan natin. Ano ba? Walang iya ka! Pakawalan mong taong yan! Ano ba kailangan mo at bakit ka nagbalik dito? Bakit kailangan mong dito sa baryo namin umatake? Alam ko ang nais mo. Gagamitin mo ang lakas at kapangyarihan ng bukal para sa pansarili mong interes! Hazel, umalis na tayo rito. Wait, pero si Mona? Nakakaabala lang tayo, Hazel. Paano kung mapahamak siya? Ang laki ng ahas, oh. Baka nakain na siya ng buo. Wala tayong alam sa pakikipaglaban sa malaking ahas na yan. Mas lalo lang tayo makakadagdag kung makikisali tayo. Kaya umalis na tayo. Mariing hinawakan ng kanyang pinsan ang kanyang braso, saka hinila siya. Hindi na nakuha ni Hazel ang bagay na kailangan niyang kunin dahil sa mabilis na mga hakbang ni Jonas palayo sa lugar. Natigil lang ito nang tuluyan na silang nakalayo. Binitawan na siya nito nang makalayo na sila. Hindi pa nasiyahan at palingalinga pa sa paligid. Jonas, bakit mo ba ako hinila? What if mapahamak si Mona ron? Alam ni Mona ang ginagawa niya, Hazel. Pero babae pa rin siya at ang laki ng ahas na yun, no? Diba aswang yung ahas na yun? Teka, sino yun? Huwag na tayong makialam. Paano magmakialam, Jonas? Hindi siya sinagot ni Jonas. Kusan na nitong binuksan ang pinto ng bahay niya. Tahimik siya nitong pinapasok at walang kibong naglakad paalis, pauwi na sa kanila. Natulala si Hazel habang tinitingnan ang papaalis na pinsan. Napuno ng kaba at takot ang dibdib niya. Hindi niya alam kung ano maaaring nilang madatnan at makita bukas pagpasok nila sa trabaho o kung maaabutan pa nilang buhay si Mona. Hindi nakatulog ng maayos si Hazel, pero hindi katulad noon na pahirapan siya gisingin, ay maaga siyang bumangon sa pagkakahiga at naghanda na papasok. Hindi mawala sa isip niya kung anong nangyari kay Mona kagabi. Halos hilahin niya si Jonas para lang mapabilis ang paglalakad nito. Huy Hazel, kumalma ka. Huwag mong ipahalata na may alam tayo at nakita. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari. Paano napunta si Mona sa inn kagabi? Huwag mong hayaan na may makarinig sa'yo kapag uusisain mo siya. Pumapayag ka na magtanong ako? Hindi ka rin naman makikinig kung pipigilan kita. You know me na talaga, cousin. Sa tagal na naman kitang kasama, sinong di masasani sa ugali mong basta-basta kumilos? Nang makarating sa inn, halos manlaki ang kanilang mga mata nang makitang normal ang lahat. Parang walang nangyari. Kung hindi nila nakita ang nangyari kagabi, iisipin lang ng magpinsan na panaginip lang ang kanilang nakita. Pero pareho nilang alam na hindi lang yun basta panaginip. Maging ang mga ngiti at bati ni Mona ay normal. Iba sa naging tapang nito sa pagharap ng napakalaking halimaw. Magandang umaga. Buti nakarating na kayo. Okay lang ba kayo? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Mona, are you okay? Bakit naman hindi? Nakita namin ang nangyari kagabi. Ano nakita nyo? The big snake? Yung guest na pinuluputan? Oh, how is he? Is he okay? Hindi ba dapat nakauwi na kayo ng ganong oras? May naiwan si Hazel na kailangan namin balikan. Hindi namin alam na makikita namin yon. How's the guest? Okay lang naman siya, di ba? And do you know who was that snake? Patay na siya. Hindi nakaligtas. What? Kung ganun, paano ang guest? Ano sinabi ni Boss Junel tungkol doon? Sige na, maglinis na tayo. Saka na ulit tayo magkwentuhan. Mabuti pa nga. Tahimik na tinahak ni na Hazel at Jonas ang pool area. Habang naglalakad, kinilabutan si Hazel sa mga bagay na tumatakbo sa isip niya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero ang pakiramdam niya may nanunood sa kanilang bawat galaw. Nanatili ang ganung pakiramdam kahit na ginagawa na nila ang kanilang trabaho.
Wala talaga silang nakitang ni isang bakas ng nangyari kagabi. Tanging mga tuyong dahon lang sa swimming pool at iilang maliliit na bato sa gilid nito ang kanilang natagpuan. Tahimik na napabuntong hininga si Hazel, saka inayos ang landscape. Doon niya hinagi sa mga bato na nasa gilid. Kagaya ng sinabi ni Mona ay huwag na lang pansinin dahil sa tagal niya roon nagtatrabaho ay nakasanayan na rin niya. Ngunit hindi pa siya nakakatapos sa kailangang gawin ay may nang bato na naman. Rason para siya ay huminto. Pinapanood siya ng kanyang pinsan, ngunit hindi naman siya tinulungan. Natigilan lang siya nang may marinig na maliit na boses. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Hazel, pero dahan-dahan niyang hinanap kung saan yun nanggaling. Tulong! Oh, bakit? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ha? Look! What is that? Oh my God! Ano ba yun? There, oh! Tulong! Naku po, Diyos ko! Halos kasing laki lang ng hinlalaki ni Hazel ang nilalang na mukhang naghihingalo sa gilid ng pool na nililinisan niya. Kinurot niya ang kanyang sarili para tingnan kung nananaginip siya, pero nandun pa rin ang nanghihinang nilalang. Nakahiga ito, halos nakapikit na ang mga mata. Maganda ang tabas ng damit, ngunit gusot-gusot, kaya halatang may hindi magandang pinagdaanan. Sandali, tatawagin ko si Mona. Wait! You leave me here? Oh my God, Jonas! Sandali lang ako, tatawagin ko lang si Mona. Oh my God! Tulungan mo ako. How? Paano? Bukal. Ano? Tubig bukal. Mona, nandito! Tingnan mo! Ano nangyari? Paano mo nakita? Narinig ko yung maliit na boses tapos nakita ko na siya dyan. Sandali. Wag! Baka delikado. Kailangan niya ng tulong. Kung patatagalin, baka tuluyan na siyang Dead? Tulong. Tubig. Bukal. Nilublob ni Mona ang kanyang hintuturo sa tubig mula sa pool. Dahan-dahan niya itong isinayad sa bibig ng duwende na agad naman nitong dinilaan. Ang maputla nitong itsura ay unti-unting nagkakulay. Ang mga matang walang buhay kanina ay bahagyang sumigla. Bahagyang naigalaw nito ang kanyang sariling katawan at napaupo ito mula sa kanyang pagkakahiga. Maraming salamat. Utang na loob ko ang buhay ko sa inyo, mga kaibigan. Ano ba nangyayari? Bakit bigla ka nagpakita? Masyadong kinakain ng bulaw-bulaw ang lakas at kapangyarihan ng bukal. Kung kaya't hindi na nito kayang bigyan kami ng lakas lahat. Ay, Diyos ko. Nawawala ang balanse ng mundo dahil sa halimaw na yon. Kailangan ko ng inyong tulong. You're from another world, right? So you have different kind of stones and gems? Hindi pinagkaitan ang mundo namin sa mga batong iyong sinasabi. Then we'll help. Kung babayaran mo kami. Manahimik ka, Hazel. Nakakahiya. Handa ang aming lahi sa pabuyan na inyong hinihingi. Ang amin lang nais ay matulungan kami sa aming suliranin tungkol sa bulaw-bulaw. Well, kung gano'n, tutulong kami. Tatanawin ng lahat ng nilalang sa mahiwagang bukal ang inyong pagtulong. Kailangan malaman to ni Lola. Baka may paraan siya o orasyon na magbibigay sa inyo ng lakas pansamantala hanggat hindi mababawi ang bukal. Walang kahit na anong orasyon ang makakatumbas ng lakas na maibibigay sa amin ng bukal. Hindi nakasagot si Mona. Tahimik lang din si Jonas. Ang natitirang may masayang muka ay si Hazel. Hindi iniinda ang pamumroblema ng kanyang pinsan at kaibigan. Ano? Paano natin siya tutulungan?
Kailangan nating talunin at wakasan ang bulaw-bulaw. How? We didn't even know who was that. Hazel, hindi mo ba napansin, ha? What? Ano yun? Binili ng taong walang koneksyon sa baryo ang lupang ito. Siya ang bukod tanging nagka-interes dito. Oh my God! Kailangan nyo mag-ingat, lalo pa ngayon na may alam na kayo. Oh, are you serious right now, huh? I mean, si boss ang kailangan nating i-kill? Manahimik ka muna, Hazel. Pero si boss, matagal mo nang alam mo na? Pumasok ako rito para magmanman sa lugar. Sure ka na ba? Hindi pa rin kasi ako makapaniwala eh. Oo, nagsisinungaling siya na nagnenegosyo para takpan ang ginagawa niya sa likod nito. Binili niya itong lupa para kontrolin ang daloy at kapangyarihan ng bukal. Oh my God! Bakit niya gagawin yun? Anong mapapala niya doon? Enerhiya, kapangyarihan. Kung hawak niya ang bukal, siya ang magpapatibay sa sarili niyang anyo. Hindi lang sapat ang kumain ng tao. Gusto niyang lamunin ang pinanggagalingan ng buhay. Ilang oras din silang nag-uusap tungkol sa mga bagay na kailangang gawin bago sila bumalik sa trabaho. Tahimik na pinagpatuloy ng magpinsan ang kanilang trabaho. Si Jonas ang mag-aayos ng landscape habang pinagtutuunan naman ng pansin ni Hazel ang mga damo na nagkalat sa pool. Sumapit ang hapon. Wala na silang ginagawa kaya naman wala na silang imik na nakaupo sa sun lounger. Nung mga oras na yon, pakiramdam ni Hazel tumutulay siya sa isang alambre, pinapanood ng kung sino at hinihintay na magkamali. Habang nakaupo roon ay nakita nila si Junel na may ngiti sa labi. Naglalakad ito papalapit sa kanila. Hindi ito nakikita tuwing umaga o sa mga oras na matindi ang araw. Lumalabas lang ito ng silid tuwing hapon. Nung una ay pinagtatakhan pa yun ng dalaga, pero nang malaman ang totoo ay naiintindihan na niya. Kumusta ang trabaho? Maayos naman, boss. Hindi ba kayo nahihirapan? Naku, hindi naman po. Sa totoo nga po napakagaan ng trabaho. Mabuti kung ganun. Ako rin natutuwa dahil palaging malinis ang pool. Naku, boss, syempre kailangan laging malinis. Nakakaya sa mga guests na gustong maligo. Tama nga naman. Yan ang talagang gusto kong mga tao. Yung may malasakit sa negosyo. Syempre naman, boss. O ikaw naman, Hazel. Kumusta ang trabaho? Okay lang, boss. Sanay ka na? Hindi naman mahirap eh. Mabuti naman kung ganun. O ano, maiwan ko muna kayo dyan, ha? Pinanood ng magpinsan ang paghakbang palayo ng lalaki. Nagkatinginan pa sila nang saglit itong tumigil sa tapat ng pool. Kitang-kita nila ang lihim ng ngisi ng binata bago ito muling sumulyap sa kanila, kaya naman naghanda na sila ng ngiti para dito. Nang mawala ito sa gilid ng pool, ay doon lamang sila nakahinga ng maluwag. Tumayo sila sa pagkakaupo mula sa sun lounger. Lalabas sana sila sa pool area nang biglang may nagningning na nagpakita sa gilid ng pool. Naroon ang duwende. Hindi katulad nung una nila itong nakita. May lakas ito sa katawan. Lumapit ang magpinsan sa duwende. Umupo sila sa gilid ng pool. Palingalinga pa sila sa paligid sa takot na may makakita sa kanila. Bakit ka nagpakita? Maaari kang makita ni Junel. Kailangan niyong gawin ang napagkasunduan sa lalong madaling panahon. Masyado nang nagugulo ang aming mundo. What's happening? Nag-aaway-away na ang ilan dahil sa kakulangan ng lakas na nagmumula sa bukal. Paumanhin, ngunit kailangan niyong bilisan ang pagkilos. Kung ganun, How about the reward? Hazel, hindi ito ang tamang oras. Siyempre, kailangan ko ng down payment, no? We're risking our lives here. Tahimik na tumayo ang duwende sa gilid ng pool. Inayos nito ang magulong damit, saka marahang itinaas ang hintuturo. Dahan-dahan nitong iniikot ang daliri, at kasabay ng bawat ikot ay lumitaw ang munting liwanag na parang alitap-tap.
Unti-unti, nagtipon ang mga ilaw sa ibabaw ng hintuturo hanggang sa magsanib ito at bumuo ng kumikislap na butil. Pagkatapos ng isang ikot pa, biglang naglaglagan ang ilang piraso ng maliliit na ginto, kumalansing sa sahig ng poolside. Talagang namangha si Hazel sa nasaksihan. Nanginginig ang kamay nang haplusin niya ang maliit na ginto sa kanyang harapan. Oh my God, it's real! Ibalik mo yan, Hazel. Why would I? It's a reward, Jonas! Hindi natin kailangan yan. Ikaw siguro you don't need it, pero ako kailangan ko, no? Ibalik mo na. Walang halaga sa amin ang ganyang bato, ngunit maaari naming ibigay sa mga taong aming napangakuan. Sa akin na ba to, ha? Sa isang iglap, biglang naglaho ang ginto mula sa palad ni Hazel. Naging abo na tinangay ng hangin. Naiwan siyang nanginginig, habol ang hininga. It disappeared? Mawawala ang lahat ng bagay na hindi para sa'yo. But it's real, right? Sasabihin at ipapaalam ko kay Mona. Pagkatapos namin sa trabaho ay dadayo kami sa kanilang bahay para makausap ang kanyang lola. Ilang sandali pa ay tuluyang naglaho ang duwende. Nagsimulang mag-ayos ng gamit sina Jonas at Hazel bago kinita si Mona sa labas ng inn. Nabanggit ni Jonas ang tungkol sa pagpapakita ng duwende, kung kaya mas lalong dumagdag ang tensyon sa kanilang tatlo habang naglalakad. Di nagtagal, nakarating na sila sa luma ngunit gawa sa batong bahay nila Mona. Lola? Apo, nariyan ka na pala. May kasama ka pala. Mga kasamahan ko po sa trabaho, Lola. Ay nako, dapat maaga mong sinabi para nakapaghanda ako. Kumain na ba kayo? Lahat tapos na po. Ako naman ay natutuwa dahil may mga kaibigan ka na, Apo. La, kasamahan ko sila. Ay, kaibigan mo na rin yon, Iha. Tama ba? Alam nilang tungkol sa bukal. Paano nangyari yon? Sinabi mo? Hindi po. Wala pong sinasabi si Mona. Nakita lang namin. Kung ganon, alam niyo talaga. Oho, si Hazel ho ang nakakita sa duwende. Hindi kayo maaaring mangialam. Maaari kayo mapahamak. Hindi basta-basta ang bulaw-bulaw. La, sa tingin ko kailangan natin ng mas dagdag puwersa. Anong meron? May nalaman ka ba? Nagpakita po ang duwende kanina. Kailangan na raw nating magmadali dahil mas nagugulo ang kanilang mundo dahil sa kakulangan ng kapangyarihan ng bukal. Lubhang mapanganib ang gusto niyong pasukin, lalo pa't hindi niyo alam ang kapasidad ng halimaw na ating kalaban. La, ang mga bagay na yan ay matututunan. Ang kailangan natin ngayon ay planuhin kung ano ang maaari nating gawin. Hindi ba mas maganda if you fought him in his human form? Huwag kang magpakasigurado, Hazel. Hindi dahil tao ay mahina na. Ang kapangyarihan na kinukuha niya sa bukal ay lubhang nagpapalakas sa kanya kahit siya ay nakaanyong tao. So, anong pwede natin gawin kung ganon? Any suggestions? Kailangan natin siyang magulat. Umatake tayo sa paraan na hindi niya inaasahan. Sa tingin mo talaga wala siyang alam na natin ang lihim niya, ha? Ganon? Tama si Hazel. Siguradong may ideya na siya sa plano natin. Lalo pa nung nangyari ang huli niyang pag-atake. Kailangang maibalik ang dalisay na agos ng bukal. Yon ang pangunahing kailangan niyong gawin. Magagawa lang natin yon kapag nagapi na natin si Junel. Nang mga sumunod na oras ay pinagplanuhan nila ang pagpasok at pag-atake. Tahimik na nakikinig si Hazel. Hindi alam kung ano ang pwedeng iambag, kaya naman minabuti niyang hindi na lang magsalita. Isinaayos ni Mona ang mga kakailanganing gamit. Kinuha nito mula sa baul ang isang buntot pagi. Inisa-isa niyang inilagay sa ibabaw ng lamesa ang mga bagay na kailangang gamitin. Hindi pa ito nasiyahan at naglabas din ng itak. Jonas, ikaw ang maghawak ng itak. Ikaw naman, Hazel, lakasan mo ang pakiramdam mo.
Ikaw ang magiging mata namin sa panganib. Oh, really? Susugod na tayo ngayon? Kagaya ng sinabi ng duwende, kailangan na nating matapos to sa lalong madaling panahon. Ang pag-iingat at gabay ng Diyos ang una niyong magiging lakas at alalay. Opo, Lola. Mag-iingat kayo. Hindi basta-basta ang haharapin yung halimaw. Lola, naiintindihan po namin. O sige na, humayo na kayo na makabalik kayo kaagad. Inaasahan ko ang pagbabalik niyo ng buo. Naka-serpent farm na kaya siya? Bilog ang buwan ngayong gabi. Natitiyak kong sinasamantala niya yun upang makuha at masaid ang kapangyarihan ng bukal. Muli nilang tinahak ang daan papunta sa inn. Ngunit ang dahilan ay ibang-iba sa dahilan na madalas nilang gamit tuwing papasok ng trabaho. Nang makarating ay kakaibang katahimikan ang bumungad sa kanila. Kitang-kita mula sa kanilang kinatatayuan ang malaki at bilog na buwan. Animoy nag-aanyaya pa sa mga bagay na nais gawing bulaw-bulaw. Dahan-dahan ang kanilang pagpasok, siniguro na walang bakas ng tunog ang mga yapak nila. Nakarating sila sa pool area. Tahimik yun, ngunit hindi dalisay na pakiramdam ang dinulot sa kanila, kundi matinding kaba. Tila yata ako'y may bisita. Ha? Anong kailangan ninyo? Bakit narito pa kayo? Ang bukal. Parang hindi ko lubusang narinig yung sinabi mo, Mona. Isuko mo na ang bukal. Ano bang ginagawa ko? Wala naman akong ginagawang masama, Mona. You're trying to claim the power of every element there, you monster! Binili at pag-aari ko ang lupa kung saan kayo nakatayo. Maging ang bukal na tinutukoy nyo ay sa akin. Siguro naman ay may karapatan akong gawin ang mga bagay na gusto ko. Pero sinisira mong balanseng mundo! Hindi ko nakasalanan yon, Hazel. Bakit mo to ginagawa? Para sa kapangyarihan? Sino bang ayaw ng kapangyarihan, Mona? Huwag kang ipokrita. Lahat ng tao ay gusto ng higit na kapangyarihan. Sa oras na maangkin ko ang bukal, ay mas titingalain akong bulaw-bulaw. Walang hanggang kapangyarihan at respeto ang naghihintay sa akin. Now I realized how selfish you are. Selfish daw. Wala akong pakialam sa gusto niyong isipin. Kukunin ko yung kapangyarihan na para sa akin at mag-ahari ako sa buong mundo. Tingnan natin. Mabilis na inilabas ni Mona ang tinatagong buntot pagi. Hindi maintindihan ni Hazel kung bakit nakita niya pa ang bahagyang pagngisi ni Junel sa kabila ng posibleng pag-atake sa kanya ng babae. Isang malakas na hampas ang pinakawalan ng babae. Ngunit kagaya ng inaasahan, parang ahas sa bilis ang pag-iwas ng halimaw. Mabilis na parang kidlat ang naging paggalaw ng anyong taong si Junel. At hindi na malayan na nakalapit na ito sa kanya. Hinawakan nito ang leg ni Hazel. Kitang-kita ng dalaga ang nakakadiring pagkayat ng laway. Bitiwan mo ako! Ano ba? Bibitawan kita, pero gusto kong makita kung ano ang kayang gawin ng pinsan mo para sa'yo. Hayop ka! Pakawalan mong pinsan ko, demonyo ka! Kumalma ka, Jonas. You're a monster! Salamat! Kinilabutan si Hazel nang bigla nitong hinamplos ang kanyang pisngi. Ngunit bago pa nakagawa ng hakbang ay napahiwalay na si Junel sa kanya dahil sa biglaang paghagis ng paso. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya ang ilaw na nagmula sa daliri ng duwende. Tiyak ni Hazel na ito ang naghagis ng paso sa kanilang pwesto na naging dahilan ng pagbitiw ni Junel. Sadyang pakialamero kang tunay, munting kaibigan, ha? Ako'y hindi nakipagkasundo sa sakim at ganid na katulad mo. Ang baba na ng tingin niyo sa akin, ha? Nakakalungkot isipin na ganyang paraan niyo ko binibigyan ng kulay.
Ako ay nagsasabi ng totoo, paumanhin. Mula sa nakangising muka ay biglang naging seryoso si Junel. Unti-unti itong nagbago ng anyo. Animoy namamalat na ahas ang kanyang itsura. Ang ulo nito'y naging malapad, hugis at sulok at may mga mata na kulay pula na tila laging nagbabantang umatake. Sa tuwing ibinubuka ang bibig, naglalantad ito ng mahahabang pangil na parang espada, habang tumutulo mula rito ang malapot at mabahong laway. Nanigas sa kinatatayuan si Hazel. Yun ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng ganoong kalaking ahas. Mabilis na umamba ang serpiente. Humahampas ang mahaba at matigas na buntot niya sa sahig. Nagkapira-piraso ang tiles ng poolside na nagpaatras kay Hazel at Jonas. Jonas! Watch out! Dumikit ka lang sa akin! Huwag mong idadamay ang mga inosente, Junel! Puno ng tapang na sumugod si Mona palapit sa halimaw. Ngunit mabilis rin itong nakaiwas. Parang kidlat sa bilis ang ginawa nitong paggapang sa pader. Mula roon ay huminto ito saglit bago mabilis na sumugod pababa. Nakaamba ang matutulis na ngipin. Nakita yun ng duwende, kung kaya't itinaas at inikot niya ang kanyang parehong kamay at naglabas ng kakaibang liwanag na unti-unting naglabas ng puting usok. Dahilan para mabulag ang serpiente ng ilang segundo. Ngayon na! Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Jonas, atakihin mo na! Ha? Hazel! Hindi, ayos lang ako! Unahan mo ng pag-atake, Jonas! Lalong tumindi ang usok na gawa ng duwende at kumalat yun sa buong pool area. Ang tanging naging kasangga nilang liwanag ay bilog na buwan. Ang laki niya. Nakakatakot, Jonas. Parang kaya akong lamunin ang buhay niya, ni. Kailangan mong tibayan ang loob mo para matapos natin ang misyon na to. Wag na wag kayong magkakamaling tumingin sa mga mata niya. Ha? Why? May kakayahan siyang maghipnotismo gamit ang pakikipagtitigan. Mag-iingat kayo sapagkat maaaring mawala kayo ng tuluyan sa inyong mga sarili. Hindi nagtagal ay nakabawi ang halimaw. Nasanay na ito sa usok at katulad nila ay nakakita na rin. Kaya biglang sumulpot si Junel sa gilid at sinugod si Mona. Handa na itong lingkisin si Mona, ngunit mabilis itong kumilos kaya nakaligtas ang dalaga sa matinding pagkakayupi sana ng katawan. Sumagot naman si Hazel sa pamamagitan ng paghampas ng buntot pagi. Ngunit nakailag ito at sa paggalaw ng higanting buntot nito ay natamaan si Jonas. Dahilan upang humampas ang buong katawan ng binata sa pader. Tumusok sa kanyang likuran ang ilang piraso ng nabasag na bubog na naging dahilan ng pagdaloy ng dugo. Oh, Jonas! Jonas, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Kaya ko to. You're bleeding! Ayos lang ako. Daplis lang to. Lumapit si Junel kay Hazel. Nakangisi. Duguan ang gilid ng muka dahil sampas ng buntot pagi. Ngunit kahit na ganun, wala itong naging epekto sa lakas ng halimaw. Bumukas ang bibig nito. Bumungad sa kanya ang mahahabang pangil habang dahan-dahan itong lumalapit. Napaatras si Hazel, nawalan ng kulay ang muka at nanginig. Ngunit bago siya matuklaw, sumiklab ang mas matinding liwanag mula sa duwende. Sa lakas ng pagsiklab ng ilaw, napaurong si Junel. Ngunit habang kumikislap ang liwanag na mula sa buwan, sa kanyang pag-atras ay nalublob ang kanyang buntot sa pool. Dahilan para unti-unting maghilom ang sugat na gawa ng buntot pagi. Kasabay ng paghilom ng sugat ay ang pagkalat ng liwanag ng buwan na nagbigay diin sa unti-unting pagbabago sa itsura ng halimaw. Oh my God! He's getting stronger! Mag-iingat kayo! Mas malakas at mabilis ang kanyang pagkilos. Kailangan ninyong maging handa at umagapay sa isa't isa para walang mapahamak sa inyong lahat.
Is he really that strong? Nakakuha siya ng kapangyarihan sa bukal, kung kaya't mas lalo kayo mahihirapan na harapin at talunin siya. Gustuhin ko man na bigyan kayo ng kaunting kapangyarihan para makalaban kayo, pero maging ako ay hindi nakatanggap ng dapat na enerhiya mula sa bukal. Huwag ka mag-alala. Sisiguruhin ko magwawagi tayo. Hindi ko hahayaan na magpatuloy ang kasakiman ni Junel. Tuluyang lumaki ng higit sa inaasahan ng halimaw. Ang mga ngiping dati gapako lamang ay naging parang kutsilyo sa talas at haba. Tinubuan rin siya ng 2 kamay, kapwa na babalot ng itim at makapal na mga kaliskis. Ang mga kuko ay humaba, handa ng mantuhog ng kanyang bibiktimahin. Hazel! Lumapit ka rito! Kailangan natin siyang atakihin. Paano tayo makakalapit doon? Pakiramdam ko, sa oras na tayo'y gumalaw, kayang-kaya niya tayong tuhugin lahat. Kailangan niyo magtiwala sa isa't isa. Anong pwede namin gawin para mahinto ang bukal sa pagbibigay sa kanya ng lakas? Wala kayong maaaring maging ibang lusot, Mona. Hanggat hindi nakikitil ang bulaw-bulaw, ay hindi ito titigil sa paghigop ng enerhiya mula sa bukal. Habang tumatagal, ay lalo lamang siya magiging malakas. I think kailangan nating atakihin ng sunod-sunod. Huwag hayaan na makalapit siya sa pool hanggat sa tuluyan siya manghina. Ganon. Umalingaw-ngaw ang dagundong ng mga kaliskis ng bulaw-bulaw habang mabilis itong gumagapang sa mga nakahilerang sun loungers. Doon siya pumatong at gumapang. Oh, Jonas! Ang laki na niya! Hindi natin siya kaya. Hazel, kumalma ka! Dumigit ka kay Mona! Huwag kayo maghiwa-hiwalay. Dito lang tayo sa iisang pwesto. Sumugod sa kanilang pwesto ang halimaw. Ang buntot nito ay kumikiskis sa sahig at sumisira sa tiles. Napasigaw si Hazel nang muntik na siyang matamaan ng pag-atake ng halimaw. Ngunit humarang si Jonas para protektahan ang kanyang pinsan. Nahampas niya ang halimaw gamit ang kanyang itak. Sumirit ang konting dugo mula sa sugat ng halimaw. Ngunit hindi yun ganun kalakas dahil sa makapal nitong kaliskis. Ganun pa man, lalong naging marahas ang halimaw. Walang yakang halimaw ka! Hindi sapat ang naibigay na sugat. Jonas, umatras ka! Hazel, umiwas ka! I can't move! Kaya mo yan, Hazel! Huwag kang titigil, kumilos ka! I'm scared! Nandito ako, poprotektahan kita! Bilisan niyo ang pagkilos. Kung hindi, sama-sama tayong mamamatay rito! Mabilis ang paggapang ng serpente. Hindi alam ni Hazel kung paano makakaalis. Basang-basa na ng pawis ang kanyang noo. Nanginginig na ang mga binti. Hindi na rin niya kayang gumalaw dahil sa labis na takot. Naagaw lang ang atensyon ng papalapit na halimaw nang sandaling biglang bumukas ang glass door ng pool area. Bumungad sa kanila ang isang lalaking guest na pasuray-suray sa paglakad. Halatang lasing dahil sa hawak nitong bote ng alak. Dumiretso ang lalaki sa isang sun lounger. Hindi pa alam ang eksaktong nangyayari. Nang tuluyang mamulat ang mata ng lalaki, ay samot-saring mura ang pinakawalan niya habang iniikot ang mata sa buong paligid. Kita ni Hazel na parang nawala bigla ang tama ng lalaki. Umalis ka na, boss! Get out! Umalis ka na! Lumabas ka! Huwag ka rito! Pre, umalis ka na! Ngunit huli na ang lahat. Gamit ang malaki at mabigat na buntot, hinampas ng bulaw-bulaw ang kanyang buntot sa katawan ng biktima. Tumilapon ito sa gilid ng pool area. Bago pa makabangon ang lalaki, sumugod ang halimaw at mabilis na pumulupot sa biktima. Narinig nila ang malakas na pagsigaw ng biktima at pagkadurog ng kanyang mga buto. No! Stop it! Hayop ka talaga! Hindi natin siya maaabot, Hazel! Hazel, huwag kang titingin! Oh my God! Oh my God! He'll be dead! Pakawalan mo na siya! Please, maawa ka, Janelle!
Naging bingi sa pakiusap ang bulaw-bulaw. Kitang-kita nila Hazel kung paanong pinilipit ng halimaw ang katawan nito. Pikit matang naririnig nila ang pagsigaw at paghingi ng tulong ng biktima. Oh my God, Jonas! Mona, do something! Pakawalan mo! Huwag ka nang magdamay ng ibang tao! Sa oras na mahawakan kita, hindi ka nasisikatan ng araw. Sisiguruhin ko yan. Mabilis ang serpiente. Bumuka ang bibig nito, tumalsik ang laway at sinakmal ang binti ng guest. Narinig nila ang tunog ng nabali nitong buto. Stop it! Please stop! Jonas, gumawa ka ng paraan! Hindi natin kakayanin! Hayop ka! Mabilis na umatake ang kanyang pinsan. Kita ni Hazel ang nanlilisik na mata ng binata. Sumasalamin sa mga mata ng halimaw na ngayon ay tuwang-tuwa sa paglapa sa kawawang lalaki. Umatake na si Jonas, ngunit mabilis na nakailag ang serpiente. Hindi nilulubayan ang binti ng guest. Hinila ng halimaw ang biktima paatras at narinig nila Hazel ang tunog ng balat na napupunit sa bawat ngasab ng halimaw. Pinanood nila ang dahan-dahan nitong paglingkis sa biktima. Piniga nito ang katawan ng lalaki para tuluyang madurog ang mga tadyang nito na umani ng sigaw mula sa biktima. Nanginginig na sa galit si Hazel habang pinapanood ang ginagawa ng halimaw ay bumabaon na ang kuko niya sa kanyang sariling palad. Kumukuyom ang mga kamao sa bawat sigaw ng kaawa-awang biktima. Hindi na nakapag-isip ang dalaga, inagaw nito mula kay Mona ang hawak na buntot pagi at siya na mismo ang sumugod sa nagsasayang halimaw. Buong lakas niyang pinaghahampas ang halimaw sa buong katawan at buntot. Jonas, putulin mo buntot! Sige na! Ngayon na! Sige, hayop ka! Ha! Puwersahin nyo! Pagsabayin nyo ang atake! Hetong sayo! Ang mga hampas mula kay Hazel gamit ang buntot pagi at ang mga pagtaga ni Jonas gamit ang itak ang nagpatigil sa halimaw sa pagngasab sa kanyang biktima. Sa wakas ay binitiwan nito ang lalaki na ngayon ay lasug-lasug na ang katawan at wala ng buhay. Mas tumindi ang nararamdamang galit ng tatlo. Bibigyan ko kayo ng kaunting lakas. Kailangan namin ng kahit na anong tulong. Masyadong malakas ang halimaw. Hindi na kaya ng simpleng buntot pagi para mapatumba. Naiintindihan ko. Maaari mo ba akong bigyan ng panlaban? Nais kong tumulong. Sige. Mula sa nagliliwanag na mga daliri ng duwende, lumabas doon ang isang bato. Tahimik na nilagay ng duwende sa kamay ng babae ang bagay na yon. Bukod pa ron ay may kalasag din at espada sa harapan niya. Ano ito? Isang mahiwagang bato. Sa oras na may hagis mo yan sa kalaban o sa kahit na anong elemento, ay manghihina sila ng lubusan. Ang espada? Mula yan sa magiting na mandirigmang diwata. Dahil sa labis na kasakiman ng halimaw, nagpaabot sila ng tulong para sa inyo. Tanda ng lubos na pasasalamat. Salamat. Kami dapat ang nagpapasalamat sa inyo. Tumayo na si Mona at hinawakan sa magkabilang kamay ang kalasag at espada pagkatapos itinago ang binhing ipinagkaloob sa kanila. Isang binhi lamang yon, kaya kailangan niya ng plano kung kailan yun itatapon at gagamitin sa kalaban. Mabilis na naglakad papalapit si Mona sa mga kaibigan. Ang halimaw ay patuloy lang na naglalaro. Hindi sineseryoso ang hampas at galos na natatamo nito mula sa pag-atake ng magpinsan. Hindi man lang siya naapektuhan. Kailangan natin pag-igihan to. Pag-isipan natin kung saan tayo aatake. Hindi ako papayag na mabuhay pa ang monster na yan. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon gagabayan tayo ng mga nilalang ng bukal. What? Umatake lang kayo ng umatake. Doble ang magiging epekto nun sa halimaw. Kung ganun, nakausap mo ulit yung duwende? Sa kanya galing ang armas ko.
Simulan na natin. Hindi nila inasahan ang sunod na hakbang ng malaking serpente. Mabilis itong gumapang sa dingding at huminto sa itaas. Mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanila. Humigpit ang pagkakahawak nila sa mga dalang sandata. Hindi nila ito nilubayan ng tingin. Hindi maaari. Balak niyang ilubog ang kanyang sarili sa bukal. Kailangan nating pigilan ang pinaplano niya. Paano? Wala tayong pwedeng ipanlaban sa kanya kung malayo siya. Ibato niyo ang hawak ninyo. What? Gawin na lang ang aking utos. Humakbang papalapit si Jonas sa pool. Paika-ika dahil sa mga tinamong sugat sa likod at maging sa braso. Nasa taas na ang halimaw. Nanginginig man ay buong lakas nitong binato ang serpiente gamit ang hawak-hawak na itak. Ang inaasahang pagbagsak nito ay hindi nangyari. Bagkus tumagal yun sa hangin at mabilis na naabot ang halimaw na nagresulta ng malakas na paghiyaw nito. Dinig nila ang pag-ungol ng bulaw-bulaw. Nawalan ito ng balanse kung kaya't hindi nito natimpla ang sariling pagbagsak. Doon na pagpasya ni Mona na ilabas ang tinatagong binhi. Inihagis niya yun sa halimaw na naging dahilan ng pagsabog. Pag-ungol ng halimaw ang kanilang narinig, ngunit hindi sila nagpatinag. Sinamantala nila ang kawalan nito ng lakas at sabay-sabay na umatake. Nakaantabay sa kanilang likuran ang duwende. Nagniningning ang daliri habang pinapasa ang kakarampot na kapangyarihan nito papunta sa mga armas na hawak nila. Pinaghahampas ni Hazel ang halimaw gamit ang buntot paging nagniningning dahil sa kapangyarihan na mula sa duwende. Walang awa namang pinuputol ni Jonas ang buntot ng serpente habang itinatarak ni Mona sa katawan ng halimaw ang mahiwagang espadang gamit nito. Tuluyan nang napabagsak ang bulaw-bulaw. Ang enerhiyang nakuha ng halimaw sa bukal ay kumawala na sa katawan nito. Natagpuan nilang nagniningning ang duwende. Senyales na unti-unti nang bumabalik sa bukal ang enerhiyang ninakaw ng halimaw. Tapos na. May babalik na ang katiwasayan sa bukal. We really did it, right? Lubos ako nagpapasalamat sa inyo. Asahan ninyo ang aking pagiging tapat at pagtulong sa mga bagay na haharapin ninyo. How about our rewards? Yan pa rin talaga, Hazel, ha? But of course, it's real gold, like money, you know? Ang aming lahi ay tapat sa sinumpaang usapan. Kung kaya nararapat lamang na kayo'y bigyan ng gantimpala para sa inyong pagtulong. Yun naman pala eh. Ikinumpas ng duwende ang kanyang kamay. Mula sa pool ay halos mapatalon sina Hazel sa nasaksihan. May mga sirenang nandoon, mga diwata, mga tikbalang at iba pang mga nilalang. Kapwa nakangiti ng mapagkumbaba at nakayuko ang ulo. Senyales ng kanilang pagbibigay-pugay. Ano nang plano ngayon? Nais niyo bang tuluyang wasakin na ang pool? Of course! Sa palagay ko, wala namang problema sa pagtatayo ng resort at inn dito. Kailangan lang ng matindi at patas na pangangalaga at pagbabantay. Malaki rin ang magiging tulong nito sa mga taga-baryo, lalo pa at kayang magpagaling ng bukal. Kung ayos lang naman din sa inyo. Patid kong hindi pansariling interes ang hapon ninyo, kaya pumapayag ako. Hahatian ninyo ng enerhiya ang pool? Bilang ganti at pasasalamat sa mga tao sa lugar na ito. Matapos tanggapin ang pabuya, tuluyan na silang napahiga sa tiled floor ng pool area. Wala nang pakialam sa nagkalat na bubog, patak ng dugo, maging sa katawan ng higanting ahas. Nang makapagpahinga, ay minabuti nilang pumunta sa bahay nila Mona. Alam din kasi ng dalaga na nag-aalala ang matanda sa pwede nilang sapitin. Palakas ka lang eh. Ano ka ba? Nakakahiya. Grabe, sa sobrang obvious nyo, kayo na lang dalawang hindi nakakaalam. Hoy, masyado ka pang bata sa mga ganyang bagay, Hazel. Duh, may mga boys kaya ako sa Manila. You don't need to lecture me about that.
Puro talaga kayo pagbibiro. Ay girl, hindi ako nagbibiro. Gusto ka talaga ng pinsan ko. Natutorpe lang siya. Hazel, manahimik ka na nga. Umani lang ng tawa mula kay Mona ang pag-aasaran nila. Ilang minuto pa bago nila narating ang bahay ng dalaga. Humarap si Mona sa pintuan bago nito tuluyang buksan ang pinto. Bumungad sa kanila si Lola Remedios na nakaupo sa rocking chair. Hawak-hawak ang rosaryo at nakaharap sa maliit na altar nila. Ay, Diyos ko! Mona! Lola, Ay, maayos ka ba? May sugat ka. Ay, nako, ikaw Jonas. Hazel, kamusta kayo? we're okay. Maayos po kami, Lola. Ay, mabuti naman kung ganon. Ay, kamusta ang bukal? Lola, tapos na po. Bumalik na ulit ang normal na daloy ng enerhiya sa bukal. Kung ganon, mababalik na sa kaayusan ang lugar natin, ang baryo. Opo, Lola. Sandali. Alam kong pagod kayo. Sandali lang at maghahanda ako na makakain. Ay, naku Lola, wag na po. Kailangan na namin umuwi ni Hazel. Baka maabutan pa kami ng araw dito eh. Dito na lang kahit almusal lang. Pero... Sige na, Jonas at Hazel. Dito na rin kayo magpahinga. Baka makaabala pa kayo sa pamilya nyo kung sakaling umuwi pa kayo. Total naman, ilang oras na lang din at sisikat na ang araw. Sige ala, hindi namin tatanggihan ng free breakfast. O siya, sige. Ako'y maghahanda muna bago kayo magpahinga. Pumunta na si Lola Remedios sa kusina. Naiwan silang tatlo na nakaupo sa mababang dekutsyon na sofa. Habang nakaupo, hindi maiwasan ni Hazel na igala ang kanyang mata sa bahay. Hindi katulad ng bahay nila, medyo may kaliitan ang bahay ng kaibigan. Pero gawa yun sa bato. Sa bawat dingding ay kitang-kita ang mga dasal at orasyon na nakadikit doon. May mga garapon ng kung ano-anong likido at halamang ugat ang nakapatong sa istanting makikita sa sala. Ilang saglit lang silang naghintay bago sila sunod-sunod na umupo sa mga upuan sa pagkainan. You know what, La? Nakakatakot yung bulaw-bulaw. Like, ang laki. Parang kayang-kaya kong lamunin ng buhay. Mabuti nga at napagtagumpayan ninyo. Malaking tulong din po ang pinagsama-samang puwersa ng mga elemento na nakatira sa bukal. Naku, Lola, kung nakita niyo lang, ang galing ko kayang hampasin yung malaking ahas na yon. Ay, ayan ka na naman Hazel, hoy! Kontrabida talaga yan, Lola. Napuno ng asaran at tawanan ang buong hapagkainan. Nailing na lang talaga ang matanda dahil sa kulit at sigla ng tatlong batang kasama niya. Ilang araw mula nang matapos nilang magapi ang halimaw, masayang nag-aayos si Hazel ng kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang balak niya. Nabalitaan ng kanyang ama ang nangyari at gusto na siyang pabalikin sa Maynila. Ngunit may ilang mga bagay na hindi niya gustong bitawan mula sa lugar na yon. Natawa na lang si Hazel sa naisip. Kung ang dating Hazel ang nakausap ng ama, siguradong nasa Maynila na siya ngayon at nagpa-party. Pero hindi rin siya sigurado kung bababalikin siya ng tatay niya sa Maynila kung siya pa rin ang Hazel noon. Oh, Hazel, ano nang plano mo ngayon? Babalikan na ng Maynila? I don't know. I mean, I want to go back there, but this place, I love how it changed me. Ang taray-taray na ng pinsan kong yan, ha? Gusto ng character development, oh. Kaya nga ako nandito, right? I miss Manila, pero... Pwede ka namang bumalik dito. Hindi naman sinabing pag makabalik ka ng Maynila, hindi ka na pwedeng bumalik pa dito. Kung gusto mo, manuntok ka ulit ng bastos para maparusahan ka ulit ni Tio. Nanuntok ka? Sa arte mong yan? Banga sa mukha nun muna. It's his fault. Masyadong mapilit eh. Eh di sinuntok ko. Halika na. Baka naghihintay na ang buong baryo sa atin. Ay, oo nga pala. Mahuhuli na tayo. Ayan kasi, panay ang tuksuhan nyo. Nakalimutan yung reopening ng inn.
Yan ang pagsabihan mo, Mona. Masyado siyang bida-bida eh. I think I need to talk to my dwarf friend to give him punishment. Eh kayo, anong plano nyo ngayon? Wala naman akong dahilan para bumalik pa sa inn. Ikaw muna. Matapos ang nangyari, mukhang hindi na yun magbubukas kasi wala nang may-ari. Wala na magpapasahod sa akin kung magtatrabaho pa ako doon. Eh wala rin namang pumupunta doon kahit dati pa. Paisa-isa lang tapos madalang pa. Pero ngayong maayos na at balanse na ang lahat, hayaan na lang natin na manatili yung tahimik para sa mga elementong nakatira doon.